So bago tayo magsimula sa ating pong message sa umaga nito, let's all bow our heads and let us pray. Heavenly Father, we welcome your presence. We welcome you, O God, and we desire you, Lord God. Lord, show us your glory today and let your word be revealed. Mangusap ka po sa aming mga buhay. Gamitin mo ako bilang iyong tagapagsalita. Use me, Lord, as your mouthpiece and let your word alone, Lord God, be exposed. Hindi ang aking opinion, hindi ang aking ideas, kundi ang salita mo lamang ang maipangaral. Yun lamang ang aming marinig dahil alam namin, Panginoon, ang iyong salita lamang ang may kapangyarihang magbago ng aming buhay. Continue to transform us, Lord God, from the inside out. Renew our minds and make our hearts receptive to your word. Salamat, Panginoon. Kayo lamang ang mag-glorify this morning. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Let your name alone be glorified this morning. In Jesus' mighty name, we pray, and all the children of God say, Amen and Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. So imagine niyo po, merong isang building na sa isang building, yung isang room doon ay nagkaroon ng sunog, no? May sumiklab na apoy. Probably, baka merong nag-short circuit ng mga socket, so umapoy, lumiyab. At yung isang room na yon, sa building na yon na napakalaki, ay merong malakas na apoy na unti-unting tinutupok yung building. At yung mga building, alam naman natin, nilalagyan ngayon ng smoke detector. Di ba? Na kapag ka nakadetect yan ng usok, meron niyang alarm, tapos meron din niyang sprinkler, no? Yung iba. So, imagine niyo na lang, isang building, biglang may apoy na sumiklab, umusok, at nung na-detect ng sensor, tumunog yung napakalakas na alarm. Naalala ko nung kami po ay nasa Davao, kumakain kami sa hotel, biglang fire alarm. Nagpanic lahat ng mga nasa restaurant. Yung pala, meron nagde-demo ng alam niyo yung sa fire drill, may fire drill pala. Kinabahan kami lahat. Yung anak ko, tapos sila nanay Flor, nando sa kwarto, kami kumakain kami sa restaurant. Yung asawa ko nag-alala, si Liam! Biglang napagano'n siya kasi kakala niya may sunog or what, emergency. Pero false alarm lang pala yun, may nagde-demo pala doon. So, ang lakas pala ng alarm ng mga building na yun. Kung nakakarinig na po kayo nun, ay talagang nakakabingi at talagang makukot yung attention mo. So rinig yan, no? Rinig yan at napakaingay niyang alarm na yan sa buong building. Talagang matutulilig yung tenga mo, no? Pero ipagpalagay natin, kung halimbawa sabihin natin umalarm yon dahil mayroon ngang sunog, tapos dun sa building, merong isang tao na nairita dun sa tunog. Ang ginawa niya, pinutol niya yung wiring nung alarm at dinisconnect niya. Kasi naiingayan siya. Ano ba yan? Ingay-ingay naman. Tapos pinutol niya. No? So ano mangyayari? Siyempre, titigil yung alarm. Mamamatay yung alarm. At magiging tahimik na uli ang building. Wala nang ingay. Wala nang masakit sa tenga. Peaceful na ulit. Pero, ang problema, tuloy pa rin ang apoy. Unti-unti nitong susunugin ang buong building. Kakalat ito hanggang sa lahat. Magugulat na lang sila, trap na sila, at maraming pupwedeng masawi. Ganyan ang nangyayari sa marami pong mga Kristiyano. Tayo po, para tayo merong mga alarm. No? Lahat ng mga Christians ay merong spiritual alarm. At hindi naman natin may pagkakaila lahat ng tao o kahit po mga Kristiyano, bagamat tayo po ay nasa Panginoon na, bagamat tayo ay righteous na, positionally in the sight of God, we are justified, tayo po ay nasa bahagi pa rin ng sanctification process. That is why, minsan makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero alam niyo po ba ano pa ang mas malala sa pagkakasala? Sabihin nyo, yung maging komportable na tayo at nasanay ka na. Walang masama na mahulog sa kasalanan. May mas masama pa actually doon. Mahulog ka sa kasalanan, pero ikaw naman nagre-repent, okay lang yun eh. Pero halimbawa, nahulog ka sa kasalanan, pero nasanay ka na mahulog doon. To the point na para kang isang building na unti-unti nang
sinusunog at nilalamon ng apoy, nilalamon ka na ng kasalanan, nilalamon ka na ng kamunduhan, pero okay pa rin sa'yo. Hindi ka na tinatablan. Nung una, nung nakakagawa ka ng kasalanan, hindi ka makatulog. No? Talagang umiiyak ka sa Panginoon, talagang nababagabag yung puso mo. Pero habang tumatagal, na paulit-ulit mong ginagawa iyon, at walang tunay na pagsisisi. Noon, hindi ka mapakali, nagpipray ka kaagad, nagre-repent ka. Later on, tumagal at lumipas sa mga ilang buwan, ilang taon, pag may nagagawa kang kasalanan, ang himbing na ng tulog mo. Good night, sweet dreams. Tapos, maya-maya may magko-confront sa'yo. May magsasabi sa'yo dahil concern at mahal ka at ikaw ay i-correct. So, ano mangyayari? Yung kasalanan, wala nang conviction sa'yo. Hindi ka na kino-convict, hindi ka na nababaghabag, okay na lang sa'yo, mahulog ka doon. Pero pag may nag-correct sa'yo, grabe, apektado, makorek lang, no? Kumbaga, mas big deal pa sa kanya, yung correction, talagang iba yung response niya pag na-correct. Ang lalim ng sugat, pero hindi man lang nasusugat yung puso dahil nagkakasala siya sa Diyos. Mas nasusugat pa yung puso niya dahil kinorek siya. Nung napagsabihan ka, imbis na nung ikaw ay kinorek, ikaw ay nirebuke, imbis na ikaw ay makonvict, na-offend ka pa, aray mo. So ang tanong, tayo mga Kristiyano, do we hate sin or do we hate being corrected? Alin ka dun sa dalawa? Ano ang mas hate mo? Yung kasalanan o yung ikaw ay i-correct? So, kamustahin natin yung ating puso? Kasi either nasa dalawa ka lang. Either you have a tender heart or a hardened heart. Meron ka pa bang malambot na puso o isang puso na nagmamatigas? So today's message is entitled, Convicted or Just Offended? Alin ka dyan sa dalawa? Are you convicted or just offended? Nakakaranas ba tayo ng conviction? So ang tanong dito, hindi po kung sinful ka. Kasi lahat naman tayo nakakagawa pa rin ng kasalanan. We are still on our earthly bodies and we are still on the process of sanctification. Ginagawa pa tayo ng Diyos na banal. Yes, nagkakasala tayo. Pero anong response mo pag kinokorek ka na? Amen? So, as I expected, this is not the sermon na maraming amens. Mabibilang ko lang ang amen ngayon, mga 6 hanggang matapos ang sermon. Amen? Oy, dami. Okay. So, ang theme na message natin this morning is, what grieves your heart more? Your sin or your correction? Ano ang mas nararamdaman mo? Saan ka mas sensitive? Sa kasalanan o sa correction? Saan ka mas nalulungkot? Dun sa nagawa mo o sa nagtutuwid sa'yo? So the scripture gives us a narrative case study kung saan sa Bible po ay merong isang anointed na tao. Minsan, alam nyo, sa totoo lang, minsan kapag yung isang tao anointed tapos walang bunga ng banal na spirito, ang hirap i-correct ng mga taong anointed na walang fruit of the Spirit. Yung mga taong gifted pero walang fruit, maraming spiritual gifts pero hindi makita yung spiritual fruit, ang hirap i-correct nun. Kasi siyempre, anointed sila, nakikita sila. Tapos pag kinorek mo sila, parang hindi ka dapat nagko-correct sa kanila, hindi mo dapat sila pinagsasabihan. Pero ngayon, makikita natin, merong isang hari sa Bible, nung siya po ay na-correct, pag-aralan natin, ano ba ang naging response niya? So turn your Bibles to 2 Samuel chapter 12, beginning with verse 1 up to 13. Okay? 2 Samuel chapter 12, beginning with verse 1. So we all know this. This is the confrontation scene
between King David and Prophet Nathan. Okay, basahin po natin. Verse 1. The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you the house of Israel and Judah. And if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now therefore the sword will never depart from your house because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says. Out of your own household, I am going to bring calamity upon you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will lie with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Napakabigat na confrontation. So makikita natin, ang context po nito, this was the time kung saan isang taon na po ang nakalipas after ipapatay ni David ang kanyang sundalo at yung asawa ng kanyang sundalo na si Bathsheba, na kanya pong, alam naman niya na meron silang ginawa na sinipingan niya at ito ay nabuntis, tapos gusto niyang pagtakpan, pero hindi niya nagawa, hindi siya nagtagumpay. Ang ginawa niya, pinapatay niya na lang yung kanyang sundalo na yon, no? Para makalusot siya. So walang repentance, okay? Mahimbing ang tulog, isang taon, back to normal, at sa palagay, akala niya siguro nakalusot na siya until the Lord sent Prophet Nathan. So, what are the principles that we can learn from David and Nathan's confrontation scene? Ito po sa eksena na to, ano ba matututunan natin? Okay? So number 1, when God sends correction, that is mercy. Kapag ang Diyos po ay nagpapadala ng mga taong itutuwid ka, pagsasabihan ka, yon ay kanyang pagmamahal sa iyo. That is the mercy of God. Basahin natin in verse 1, the Lord sent Nathan to David. Pwede naman pabayaan ng Diyos si David na gano'n na lang ang mangyari sa kanya. In chapter 11, if you want to read, makikita nyo, he committed adultery with Bathsheba. And inarrange niya ang kamatayan ng asawa ni Bathsheba. And for months and almost a year, ang nakalipas, tahimik, he was functioning, he was serving as the king of Israel, he was ruling, and he was sleeping peacefully. Walang recorded repentance until nangialam ang Diyos. So tandaan po natin, ang divine rebuke is an act of covenant love. Kapag po nire-rebuke
tayo ng Panginoon at dinidisiplina niya tayo, ginigising ka niya, hindi para bulabugin ka, para pasamain ang loob mo, ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, gumagamit siya ng mga tao, gumagamit siya ng pangyayari at pagkakataon sa buhay mo para ikaw ay i-restore, para ikaw ay i-rescue. Kasi kung si David po pinabayaan ng Diyos na nagawa niya yung kasalanan na yun, walang repentance, malaking parusa po yun kay David. Minsan, alam niyo po, ang pinakamatinding parusa na po pwedeng ibigay ni Lord sa atin ay yung hayaan niya tayo sa gusto natin. Kasi sa totoo lang, marami kang gusto, marami tayong gusto na alam naman ng Diyos na ikapapahamak natin yon. Pero gusto mo. So minsan, dumarating sa point, actually, ginagamit ng Diyos yan. We've read it in the Bible. If you read the New Testament in the book of Romans, sabi ni Lord, the Lord gave them over to their desires. Yung mga tao daw po dahil sa kanilang pagiging makasalanan ay hinayaan na lang sila ng Diyos na lamunin ng kanilang mga pagnanasa, mga desires na sumisira ng buhay, sumisira ng disenyo ng Diyos, sumisira ng kanilang pamilya, ng kanilang pagkatao. So, I believe one of the greatest judgment na pwedeng ibigay ng Diyos sa tao ay yung kanyang sariling desires. Ay yung ikaw ay pabayaan ng Diyos na gawin kung anong gusto mo. At makikita natin niya sa Bible. Si Pharaoh, ilang beses siyang nirebuke ng Diyos, gumamit pa ang Diyos ng mga 10 plagues para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. And Pharaoh, later on, emotionally, sasabihin niya, sige, okay, mag-worship na kayo. But later on, wala naman talagang totoong repentance. Makikita natin in the Bible, Pharaoh hardened his heart. Until such time, later on, ang sabi na ng Bible, God hardened Pharaoh's heart. So yung mga nagmamatigas, minsan, hinahayaan na lang ni Lord na manigas. Oh, manigas ka na lang talaga. Kasi gusto mo sirain ang buhay mo, inaayos kita, pero ayaw mo, matigas ang ulo mo, o sige, diyan ka sa katigasan ng ulo mo, sirain mo yung buhay mo. Yan, hinahayaan na lang tayo ng Diyos minsan eh. Until such time, magigising ka, hala, ano nangyari sa buhay ko, ba't nagkaganto? O, diba? Minsan, gumagamit pa rin ng Diyos, si Lord, gumagamit pa rin ang Panginoon ng mga pagkakataon para gisingin tayo, para ibalik tayo sa Kanya. Kasi ang tao, kapag wala sa Panginoon, talagang gugulo buhay eh. Pero kita mo, ibinabalik ka ng Diyos. Paano kung ibinabalik ka na ng Diyos, nagmamatigas ka pa? Paano ka lalong aayusin ng Panginoon? Ayaw mo lumapit sa Kanya. So kapag tayo po ay nire-rebuke, tayo po ay dinidisiplina, tandaan po natin, pag-ibig ng Diyos yun. And minsan, ang disiplina ni Lord, maraming forms. Pwedeng sa preaching, pwedeng sa leader mo, pwedeng sa pastor mo, pwedeng ang disiplina ni Lord sa mga nangyayari sa buhay mo, disiplina ni Lord yan. Pwedeng yung financial crisis na nangyari o yung challenges na nararanasan mo ngayon sa marriage ninyo o yung mga problema dumarating, baka disiplina ni Lord yan. Pero kapag may disiplina, ibig sabihin, may pag-ibig. Amen? God disciplines His own not to destroy them, but to restore and rescue them. So kung hinayaan ni Lord si David, judgment yun sa kanya. Instead, ano sabi ng Bible? The Lord sent Nathan. Sino po dito ang nagpapasalamat na may mga taong ginagamit ang Diyos para i-correct siya? Amen? Magpasalamat tayo pag may mga Nathan na pinapadala si Lord. May mga propeta. May nagpapaalala. Kapag nagsisend ang Lord ng tao para i-confront ka, either yan ay pastor, kaibigan, pwedeng asawa mo, or pwedeng ang kanyang salita. Hindi po yun rejection. Hindi po yun attack. Yun po ay isang rescue mission. Nire-rescue ka ng Diyos. Kaya kung nasasaktan ka dahil dinidisiplina ka, huwag mo masamain. Kasi ibig sabihin nun, sinasalba ka ng Diyos, nililigtas ka dahil mapapahamak ka na. Amen?
Revelation 3:19, ang sabi po dyan, those whom I love, I rebuke and discipline. So yung mga tunay na anak at itinuturing ng Diyos na anak, minamahal niya sa pamamagitan ng disiplina. So kapag dinidisiplina ka pala, ibig sabihin, tunay kang anak. Amen? Sa bahay, yung mga kapatid ng wife ko, tinuturing ko silang anak. Kaya parang pagka nandun, halimbawa, aalis daw tayo, Ivan, Axel, ay paalam mo muna kay Kuya Drew. Kain tayo chocolate, Ivan. Hindi ko paalam mo kay Kuya Drew. Ganun sila. Meron kasing discipline sa bahay. Meron silang curfew. May discipline. Kasi tinuturing ko silang anak. Tinuturing ko silang bahagi ng pamilya ko. Ganon din sa Panginoon. Kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin, anak ka. Sabi mo sa katabi mo, anak ka pala eh. Anak ka pala eh. Rebuke is the proof of sonship. That you are a children of God. So remember, when God sends correction, yan po ay mercy ng Diyos. Awa ng Diyos. Naaawa na si Lord, kaya pinadala niya na si pastor. Kaya inalaw niya na mapagsabihan ka. Kahit sino pang tao yan. O inalaw niya na mangyari yan. Kasi mercy ni Lord yun. Dahil mahuhulog ka na naman, babagsak ka na naman, sasablay ka na naman, mapapariwara ka na naman, lalayo na naman, at gugulan na naman ang buhay mo. Kaya nagpadala na siya. Si Lord maraming pinapadala. Kaya nga sabi nila, si Lord ang tunay na hari ng padala. Okay? Number 2, when we sin, it distorts self-perception. Okay? Pag sinabi po nating distort, parang lumalabnaw. Yung self-perception, ito yung tingin mo sa sarili mo. So parang, katuwing nagkakasala ang isang tao, ito yung nangyayari. Nag-iiba yung tingin niya sa sarili niya. Minsan, hindi niya na nakikita yung sarili niya. Yung mga taong nakakagawa po ng kasalanan, lumalabo or medyo hindi na, nawawala yung kanilang self-awareness. Hindi na sila sensitive sa sarili nilang mga pagkakamali. Bulag na sila. So kapag nagkakasala, yun ibig sabihin, it distorts self-perception. Basahin natin yung 2 Samuel chapter 12, verse 2 to 6. Sabi ng verse 2, nagkwento kasi si Nathan dito. Ang kwento ni Nathan dito, meron daw isang rich man, okay, na merong large number of sheep and cattle. Okay? But the poor man had nothing except one little ewe lamb. So napakaliit, cute na na tupa. Pero yung isang mayaman, ang dami niyang mga tupa. Talagang siguro libo-libo. Tapos yung isang mahirap, nag-iisa lang. Yun lang talaga meron siya. At ang sabi ni Nathan, yung isang maliit na tupa na yun, na meron yung taong mahirap na yun, pinapakain niya, iisa sila ng plato. Diba? Kain ka. Yung ininuman niya, yun din ang inuman ng tupa niya. At minsan, naka pa talaga, tabing-tabi pa sila matulog. Dinadantayan pa siya. Talagang mahal na mahal niya. At para daw, sabi, tinuring niya na parang daughter niya yung tupa na yun. Pero dumating ang isang pagkakataon, doon sa bahay ng mayaman na maraming tupa, may dumating daw na manlalakbay. Pagdating doon, imbis na kumuha siya doon sa kanyang libo-libong tupa para ihanda, ihawin, at maging lamb pork chop, lamb chop, ang ginawa niya, kinuha niya yung nag-iisang tupa nung mahirap at yun ang niluto niya. Diba? Nag-iisa na lang yun, pero yun pa ang kinuha niya at niluto at hinanda niya doon sa kanyang bisita. So, verse 5. Basahin natin verse 5. Kita mo, after ng kwento na yun, nalaman ni David na, sabi niya, kinuha yung tupa ng mahirap, tapos yun ang niluto. Sabi ni David,
Sabi diyan, David burned with anger. Galit na galit doon sa lalaki na yun. Sabi, sino yan? Ang kapal na mukha niya na. Sabi, dapat patayin yan. Sino yan? Patawag mo yan. Ipapakulong ko yan. Papahirapan ko yan. At dapat yung kinuha niya, ibalik niya ng 4 na doble. Dapat patay niya, bitayin yan eh. Galit na galit po si David. Sino yan, Nathan? Sabihin mo sa akin, sino ba yung tao na yan na napakakapal na mukha? Ang tigas-tigas na mukha. Sino yan? Sabi ni Nathan, ikaw. So kita niyo po, ano nangyari? Grabe ang galit ni David. Sabi niya, the man deserves to die. So David was morally outraged. He was burning with anger. Sabi niya, hindi tama yon. Walang hustisya doon. Dapat bigyan ng hustisya yan. Sabi, sa isip-isip niya, ako, hari ako, kaya kong bigyan ng hustisya, papakulong ko yan. Kung pwede, papatay ko rin yan. So galit na galit siya doon sa tao na yun na nasa kwento, pero hindi niya makita yung sarili niya na siya yun. Yan po ang problema. Ang kasalanan po, hindi po inaalis nito ang ating kakayanan na makita kung ano ang tama at mali. Yung moral sensitivity natin, hindi nawawala yung pag gumawa ka ng kasalanan eh. Okay? Ang problema, hindi yung, halimbawa, nakagawa akong kasalanan. So, halimbawa, may gumagawa ng kasalanan doon na ibang tao. Sa akin, pag nakita ko yun, mali pa rin sa mata ko yun eh. Hindi nababago yung aking moral sensitivity. Ang problema, hindi na ako sensitive sa sarili kong kasalanan. Mas sensitive na lang ako sa kasalanan ng iba. Yun ang nangyari kay David. Yung mga taong nahuhulog at na tumitigas ang kanilang puso sa kasalanan, galit pa rin yan sa mga gumagawa ng kasalanan. Pero hindi sila galit sa sarili nilang kasalanan. Nakuha po ba natin? So kita mo, grabe yung ano mo. Pagka-stricto mo, mali yun. Hindi dapat ganun. Di ba? Hindi dapat nila ginagawa yung ganyan. Kawawa naman yung tao. Di ba? Grabe yung sensitivity mo sa ibang tao. Grabe ka ka-stricto, grabe ka makaturo. Ito yung ginawa niya eh. Ito talaga yung mali eh. Ang akin lang naman, yung ginagawa niya talaga mali. Hindi talaga dapat pinagbibigyan yan eh. Dapat inaano yan eh. Pinagsasabihan niya yung mga tao na yan. Kaya nasasana yan eh. Pero, bulag at manhid sa sarili niyang kamalian. So mga kapatid, dapat mas sensitive ka nga sa kasalanan mo kaysa sa kasalanan ng iba eh. Kasi yung kasalanan ng iba, okay yun. Nagagawa ang Diyos ng way para sila ay maitama. Pero delikado pagka ikaw na yung may tama. Hindi mo na makita yung mali mo. So yung mga tao pala na hindi nila makita yung mali nila, may tama. Amen? Mas sensitive na sa kasalanan ng iba. Ang talas, ang strikto pagdating sa kasalanan ng iba. Pero ang purol ng judgment, ang purol ng discipline, ang purol ng rules pagdating sa kanya. At ayaw tumanggap ng correction, ayaw ng rebuke. So that is exactly what Proverbs 12 verse 1 is telling us. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Proverbs 12:1. Yan. So, malaking kamangmangan. Oh. Fool, sabi ng ibang translation. Yung mga hindi tumatanggap ng correction at ayaw ng correction. So, hindi question kung kanino galing ha, o sino man na nagbibigay ng correction. Pero yung correction itself, ayaw mong tanggapin. Sabi niya, kamangmangan yun. Fool. Yung ibig sabihin ng fool o yung stupid dyan, hindi ibig sabihin yung walang alam. Hindi ibig sabihin intellectually, ano siya, wala siyang alam, walang laman yung utak. Hindi yun ang ibig sabihin ng foolishness dyan na tinutukoy ni Solomon. Ang ibig sabihin dyan ay yung kanyang moral blindness. Morally blind.
Bulag na siya sa tama at mali sa sarili niyang buhay. Minsan, yung mali sa kanya tama. Diba? Yung mga mali naman talaga sa mata ng Diyos, tama sa kanya. Bakit ganito? Bakit nagpapakatotoo lang naman ako? Kasalanan ko ba? Wala namang mali dito. Hindi kasalanan na maging ganito. Hindi kasalanan na gawin ko yon. Dahil pinili ko lang ang sarili ko. Parang gano'n. In Luke chapter 18, makikita natin, may isang pariseo doon na nagpasalamat kay Lord. Grabe ang prayer niya. Sana walang gumaya ng prayer na to. Sabi niya, Lord, salamat po. Nagpupuri po ako, Lord, salamat. Napakabuti mo dahil di ako kagaya nun. Lord, salamat. Ako, nagtatights ako. Ako, nagsiserve ako kay Lord. Buti pa ako, Lord, no? So, ano pinapakita doon? Ang isang puso na may matigas na puso, o isang tao na may matigas na puso, bihira niya makita madalas niya makita yung mga puwing sa mata ng ibang mga tao. Pero yung troso, yung napakalaking troso sa mata niya, hindi niya makita. So, challenge ko po sa bawat isa ngayong umaga, if we are easily angered by other people's sin, pero hindi tayo tinatablan ng hiya, ng lungkot, hindi ka man lang nababagabag sa kasalanan mo, pero apektado ka sa kasalanan ng iba, you are not right with God. Hindi po maayos ang ating puso sa Panginoon. Kung ang tanging nakikita mo lang pagkakamali, ay kamalian na iba. Number 3, when we are corrected, truth becomes personal. Every time kinokorek ka, di ba, pakiramdam niyo parang, bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Ba't parang ako ang mali? Ba't ako? Ba't ako ang nasisi? Ba't ako lang? Ang dami namang gumagawa niya. Ba't parang ako lang ang inaano niyo dyan? Parang personal no? Feeling mo, pinipersonal ka ni pastor, parang inaatake ka. Basahin natin yung verse 7. Ginawa, nagkwento si Nathan, ganda ng kwento ni Nathan. Pambira, pang maalaala mo kaya, no? Nakakayak. Galit na galit si David. Talaga nadala si David. Biglang, sabi sa verse 7, Nathan said to David, "You're the man." David, ikaw yun. It's a prank. Ano kala mo ibang tao yun? Ano ako chismoso dito? Ichichismis ko ibang tao? Ikaw yun, pinadala ko ni Lord dito. Nathan, sabi ni Nathan, David, ikaw yun. Wala na mahabang kwento, wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi sinabi ni Nathan na, mahal na rin, hindi, mawalang galang lang po ha. Huwag niyo sana mamasamain. Ako, pinadala lang ako ng Diyos. Sumusunod lamang ako sa Panginoon. At ang aking tungkulin ay sabihin lamang ang sinasabi ng Diyos. Sa akin, wala namang personalan to. Sana hindi tayo magkasama ng loob. Pagkatapos sila, walang ganon. Sabi ni Nathan, ikaw yun Galit ka, di ba? Galit ka, pero hindi ka galit sa sarili mo. Galit ka pag iba yung gumawa, pero pag ikaw gumawa, hindi mo nararamdaman yung inis, hindi mo nararamdaman yung galit, yung pagsisisi. Ikaw yun, David. So kita niyo po, yung katotohanan, totoo naman Totoo bang si David yun? Totoo, si David naman talaga yun Pero kailangan i-point out sa kanya yung katotohanan. At kapag po tayo tumatanggap ng correction, kaya minsan, pakiramdam mo, personalan. Kasi pinipersonal ka talaga ng Diyos. Bakit? Sino ba gumawa ng kasalanan? Di pa ikaw naman, tayo naman, ako naman. Kaya pag kinokorek ka, huwag mo sabihin na, dapat hindi lang ako. Ikaw nga kinokorek Kinokorek ka kasi mahal ka. Mercy ng Diyos yun. So when we are corrected, remember, truth becomes personal. And correction always becomes personal. Bakit po pinipersonal? Kasi doon lumilitaw yung tunay na kalagayan ng puso ng tao pag pinersonal mo na. Amen?
Pastor, grabe ka naman mag-preach. Parang ako yan eh. Pinipersonal mo ako. Oo, talaga! Hindi naman. Joke lang. Pero kung pakiramdam mo pinipersonal kasi, Lord yun eh. Kinakausap ka ni Lord eh. Kasi personal tayong kinakausap ni Lord. Amen? Correction will always be personal. Kasi doon nire-reveal ang tunay mong puso pag kinokorek ka na. Ang dami ko po nakitang magagaling, anointed, talented, masisipag, pero pag kinorek mo, lilitaw yung ugali. So, alam niyo po, ako minsan, sa worship team, sa ministry, maraming pumapasok dyan. Maraming gusto mag-join. Ang gagaling, ang hahumble, parang di makabasag pinggan. Parang di gumagalaw nga, minsan statwa lang sila eh. O ganun lang sila. Uy, kamusta ka? Bait talaga. Tapos, sabi ng, bait ni ano, no? Bait ni ano. Ako sa isip-isip ko, okay, hindi ko pa kilala yun eh. Sabi ko, kailan natin mas nakikilala yung tao? Pag kinorek mo na. Pag kinonfront mo na siya at meron na siya mga nagawang mali, dumating na siya doon sa season kung saan ipuprune na siya ni Lord, meron na mga aalisin ng Diyos sa kanya, i-rebuke na siya, kailangan na siya itama sa mga mali niya. Pag dumating na doon sa season na yon at siya ay nag-respond, depende sa kanyang response, lilitaw yung puso ng tao. Lilitaw yung tunay niyang ugali. Depending on how that person responds to correction. Kita mo kagad eh. Wala sasabihin yung tao, pero kita mo kagad sa muka kung paano yung response niya sa correction. Sino? Sisimang daw. Or, humble, di ba? Kita mo naman, sa mukha pa lang, alam mo, pag humble, repentant, or prideful. Sa mukha lang, tingnan mo yung mukha. Mahaba na yan. Tapos habang humahaba yung usapan, humahaba din mukha. Oo, ganun yung pahaba ng pahaba hanggang haba na, di ba? So, bakit po kailangan maging personal ng truth sa buhay natin? According kay Pastor John MacArthur, he said, true preaching must confront sin specifically. Hindi general. Specific. Kasi doon ka mas nasusugatan eh. Pagka personal na, sugat ka eh. Minsan kailangan mo masugatan para matauhan eh. Minsan pagka hindi sinusugatan, ang kapal na ng kalyo natin eh. Kailangan sugatan hanggang dumugo, paduguin talaga eh. Para maramdaman mo, kasi hindi ka na makaramdam ng conviction eh. Manhit ka na. At akala mo tama ka, pero may tama ka na pala. So kapag ang katotohanan na ang sinasabi, ang laging point out na yan, ikaw, hindi sila. Amen? Ako, magkokorek ako ng mga tinitrain ko, mga mini-mentor ko, dinidisciple ko. Alam mo bro, yung ugali mong ganun, dapat baguhin mo. So, hindi ko sinasabing, may mga tao, yung ugali, pangit talaga. Dapat nga, binabago nila yun eh. Di ba? Ba't di mo sabihin sa kanya? Truth is personal. Amen? Halimbawa, yung isang tao, hindi nagbayad ng utang o meron siyang sinabing hindi, mali o sinabing hindi maganda. Tapos, bro, alika, usap tayo. Alam mo, yung mga Kristiyano, dapat tayo, maganda yung lumalabas sa bibig natin. May kilala nga ako ganito yung sinasabi niya. Tapos, pangit sinabi niya dun. Actually, chinismis niya nga Alam mo, pangit yun. Sabihin mo sa kanya personally. Kapatid, pangit yung ginawa mo, hindi maganda yan. Amen? Hindi them, kundi you. Hindi sinabi ni Nathan na, sabi ni David, sino yan? Sino yung tao? Oh, mahal na hari, maraming ganyan. Sa tabi-tabi, hindi siya kaharap ko. Hindi ganun style ni Nathan Sabi niya, mahal na hari, kayo po yun. Ikaw po yun Yung kwento ko, kwento mo to Bida ka Kwento mo to, bida ka dito. Ikaw to Hindi nakapagsalita si David. Ako
Hindi ko alam kung ano reaction ni David, pero isipin nyo na lang, ang ganda-ganda ng gising mo, bigla may pupuntang prophet sa'yo, at ikaw, feeling righteous ka, di ba? Wow, prophet, welcome to my palace. Hello, welcome. Upo kayo, kwentuhan tayo. Tara, usap tayo. Now na, di ba? Anong kwento mo? Ano ba yan? Mayroon ba tayo, ano ba itutulong ko bilang hari? Di ba? Ang pinapasabi ni Lord. Yung pala yung word na dala niya para sa'yo. Rebuke pala. So, that is the moment of decision. Kapag kinonfront ka na personally at tinumbok ka na ng katotohanan, binasag ka na ng katotohanan, doon na ang tamang panahon para magdesisyon. It's time to decide. And for David, ganda ng response ni David. Pero sa iba, hindi kagaya ni David ang response. If you read 1 Kings chapter 22, another confrontation between a king and a prophet. Si King Ahab, nung siya po ay makikipaglaban sa mga, I think ito ay mga Ammonites, if I'm not mistaken. May mga kalaban sila during that time. And si Prophet Micaiah, pinadala ng Diyos, sabi, Ahab, huwag kang sumugod dyan kasi ang nakikita at binigay sa akin ng Lord na vision, mamamatay ka. Sabi ni Ahab, pambihira, wala ka naman ng ibang sinabi kundi puro pangit sa akin eh. Nagalit siya. Ginawa niya kay Prophet Micaiah, pinakulong niya. Ayoko niya kay Prophet Micaiah na yan. Walang maganda sinabi sa akin yan. O bakit ganun ang response ni King Ahab? Because King Ahab hated the truth. Why? And most people, ayaw natin ng truth because the truth exposes who we are. Ayaw natin nun. Ayaw mo na sabihin sa'yo ang totoo. Kasi yung totoo, totoo talaga. Ikaw talaga. So minsan, nararamdaman nyo, bakit gano'n? Parang yung correction, pakiramdam ko, inaatake ako. Talagang inaatake, pero hindi ikaw, kundi yung kasalanang tinatago mo. The truth feels like an attack. It's because the truth exposes the hidden sins in our life. Our laziness, yung ating mga maling desires, yung mga maling priorities natin, yung mga maling relationships natin, yung mga maling pananalita natin, pag-uugali. Tinatamaan kasi yung kasalanan. So, when you're corrected, the truth is being spoken, yung pride kino-confront, binabasag, at doon na pumapasok, doon na lumilitaw ngayon, yung response ng tao. And always remember this, pride hates to be exposed. Ayaw na ayaw yan. Yung sabi mo, ay alam mo kapatid, pride yan. Ha? Ano pride? Sino ma-pride? Baka ikaw. Diba? Alam mo kagad na prideful. Kapatid, pride yan eh. Hindi ah. Ano, ako lang? Yun na nga sinasabi ko. Yan na yun, pride. Oh, yan. Tingin ka sa lamin. Oh. Pride yan. Pag sinabi mong prideful ang tao, talagang lalabas yung pride eh. Tama ba? Alam mo, ma-pride ka. Ha? Ako lang? Ikaw ang mabuti, ako ang masama. Di ba? Hindi talaga naluluma yun, no? May ganun eh. Pride, ayaw natin yun. Minsan mararamdaman talaga natin yun. Especially yung mga may asawa dyan. Pag sinabihan ka ng asawa, uy, pride, ma-pride ka ha. Huwag kang ganyan ha. Pag ikaw na kinokorek, iba na yung reaction mo. Kaya ako, pag kinokorek ako ng asawa ko, lumilitaw eh. Lumitaw sa akin. Actually, one time, pinagsabihan ako ng wife ko. Totoo talaga yung sinabi niya. Hindi ko nasasabihin, baka chismis niyo ako eh. Sinabi niya sa akin, uy, yung ginawa mo na to ha, hindi maganda yun ha. Isip ko, sino ka? Wala dito. Hindi, sa isip-isip ko lang, sino ba? Bakit mo pinagsasabihin?
Wala anong mali dun? Tapos later on, kinunbig ako ng Holy Spirit. Totoo yun. Uy! Sabi ng Holy Spirit. Ay, hindi, asawa ko. Yeah. Ulitin ko lang, baka ano. Yung wife ko, kinorek niya ako. Sabi niya sa akin, uy, mali yung ginawa mo Inulit ko para mag-usap tayo mamaya. Para wala tayong pag-uusapan, maayos tayo, okay. Makakakain tayo ng matiwasay. So, kinorek niya ako, sabi niya, uy, mali yung ginawa mo, hindi maganda yun. Sabi ko, paano mali? Sa isip-isip ko lang, kasi pag sumagot ka kagad, tapos ka. So, anong mali? Sa isip-isip ko, paano mali? So, ginawa ko, ginandahan ko. Saan yung maling ginawa ko? Ganda, no? Pero ma-pride yun. Saan yung maling ginawa ko? Ito, di ba? Naalala mo, ito sinabi mo, hindi maganda yung ganun. Okay. Simula, after namin mag-usap, nakasimangot na ako. Love ko ni mo ngayon, Ganun na ako. Siguro tapos paalis na kami. Dadrive akong kotse. Hindi ako sasalita. Bahala ka dyan. Hangin ka ngayon, boy. Drive ako, di ko siya kinakausap talaga. Makarating kami doon. Ano ba nangyari sa'yo? Na ako. So later on, buti hindi naman lumipas ang kasi sabi ng Bible, huwag mo hayaan na may galit ka, lumubog yung araw. Bago lumubog yung araw, nagkaayos kami. So, to make the long story short, later on, kinunbig ako ng Holy Spirit. Totoo naman yung sinasabi, ba't ka galit? Wala iba magsasabi nun, kundi asawa mo. At kaya sinasabi yun dahil concern at mahal ka niya. Kinilig ako. Grabe. Love pala ako niya. Okay. Hug kami, di ba? Ano gusto mo lang, di ba? Shopping tayo. So sometimes, iko-confront talaga ng truth ang pride. Amen? Hindi magugustuhan ng pride mo yun. Kaya, hindi. Sige, At ako lang. Hindi pwede. Di ba? Ayaw natin. Pero, yun ang totoo. Kasi ang gusto ng kasalanan, comfort. Ang gusto ng kasalanan, sikreto, wala nakakaalam. Ang gusto ng kasalanan, i-justify mo siya. At kapag dumating yung loving, biblical correction, lumiliwanag yung buhay mo. At yung mga nasa dilim na tinatago mo, naliliwanagan, nakikita, lumilitaw. Amen? Lumiliwanag Yung dumi, yung mga mababaho, yung mga pangit, yung mga nakakaya, lumilitaw kasi may ilaw na may liwanag na. May liwanag ng pag-ibig, ng salita ng Diyos. So yung mga taong prideful, ang sasabihin niyan, ba't ako lang? O sino ka para sabihin sa akin yan? Ikaw nga Pero yung mga humble, ang sasabihin ng mga yan, thank you, Pastor, thank you, mahal, kasi sinabi mo sa akin yan. Kailangan ko talaga mag-grow, baka may kailangan pa talaga ayusin sa akin. Sige, I'll do my best. And thank you dahil pinoint out mo sa akin yan. I need to grow. Kaya ba natin sabihin yun? Or bihira natin masabi? Okay? So, remember, when we are corrected, truth becomes personal. Number 4, when we sin, we despise God. Everybody say, when we sin, we despise God. Now, when you say despise, pag sinabi nating despise, it means hatred. To despise God and His Word, it means hatred. Malalim na galit, malalim na inis. Okay? Ayaw, matinding pagkaayaw. Yung talagang, alam niyo yung ayaw niyo na may inis? Na-experience niyo na po ba yun? Sino dito naranasan na yun? Yung ayaw niyo talaga yung isang bagay at naiinis na kayo kasi pinipilit sa inyo yun. Halimbawa, yung pagkain,
Ayoko nga. Di ba? Susubukan ko ng asawa mo, ayaw mo talaga. Ayoko nga kasi. Di ba? Ayoko niyan. Naiinis na siya dahil ayaw niya. Tama po? Tawag doon, despise. Alam nyo, hindi lang basta tayo pala, halimbawa, sumuway tayo. Susuwayin ko si Lord. Hindi. Every time we sin, parang ganito. Ano ba, Lord? Ba't pinipilit mo sa akin yan? Ayoko nga yan. Ito nga gusto ko eh. Lord, bakit pa? Ba't pinapakialaman mo kung masaya ako dito eh? Ano ba? Ganon. Hindi man natin literal na ginagawa yun, pero ganon na ganon ang puso natin sa Diyos. Sabi nila, okay, bakit ka nabubuhay sa immorality? Bakit hindi mo inaayos yung inyong pagsasama? O bakit nakikipagtali ka sa mga hindi mo naman asawa? O bakit nagchichismis ka? Bakit mo ba ako pinapakialaman? Yun ang despise. Okay? So every time na sumusuway tayo sa Diyos at gumagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, we despise God. We hate God. That's the reality of sin. You don't just disobey God. You're saying every time you commit sin that you hate God. Every time you say every time you sin and you don't read your Bible, you don't pray, and you don't forgive, you hate God. At galit ka kay God. 2 Samuel 12 verse 9. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in His eyes? So yung ginawa ni David, it showed his hatred toward the word of God. Ipinapakita ng kasalanan natin ang ating pagkamuhi sa salita ng Diyos. So every time sinusuway pala ng tao ang salita ng Diyos, pinapatunayan lang nito na ayaw at grabe ang pagkakamuhi niya sa Diyos at sa kanyang salita. So big deal pala to. Hindi pala ito basta behavioral. Hindi lang basta pala ito ugali na habit. Isa pala itong malaking problema sa ating relasyon sa Diyos. Galit ka sa Kanya, inis ka sa Kanya, bad trip ka sa Kanya. So hindi lang siya basta kahinaan. Pastor, kahinaan ko talaga yung babae. Hindi. Galit ka sa Diyos, kaya mo nagagawa yan. Pastor, kahinaan ko talaga yung pagiging chismosa. Hindi. Galit ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, kaya hindi mo sinusunod. Inis ka. Amen? Pastor, weakness ko to. Hindi mo lang weakness yan. You are despising the word of the Lord. It is rebellion against the word of God. Babalik tayo sa sinabi ni Paul in 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. At hindi lang sa panahon nila. Sa panahon natin, makikita natin to. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Sabi dyan, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Darating daw ang panahon. In the last day, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, yung mga tao, ayaw na nilang pakinggan ng truth. Ayaw na nila ng sound doctrine. Yung doktrina o yung turo na talagang tama, tuwid, ayaw nila nun. Ang gusto nila, maghahanap yan sila ng mga nagtuturo na yung gusto lang nilang marinig ang sinasabi. Be blessed ka ni Lord. Payayamanin ka ni Lord. Amen. Amen. Grabe, amen yan. Kaya nga minsan, ito, tulad nito. Mahirap mag-amen sa ganito eh. Pero hindi naman ibig sabihin hindi kayo nag-amen, ayaw nyo nito. Pero ibang tao, ayaw talaga nito. Aalis sila sa ganitong church. Ayaw nilang may rebuke, ayaw nilang mayroong repentance, ayaw nilang dinidisiplina. Ang higpit naman dyan sa church, controlling. Dapat dito tayo, yung sa blessing, sa healing, yung aasensong buhay mo, yung maging successful ka. Yun eh. Talagang doon ka na sumasukses eh. Oo nga, successful ka financially. Pero spiritually, morally,
walang growth. Hindi ka naaayos. Hindi gumaganda ang buhay. Gumanda lang ang takbo ng buhay, pero yung actual na buhay, hindi gumanda. Amen? So yun ang nangyayari. Sa last day, sabi dyan, maghahanap talaga ang mga tao ng mga nagtuturo ng, hindi na truth flattery and yung mga encouraging words lang. Ayaw nila ng discipline, ayaw nila ng rebuke. Buti nga wala nag-walk out ngayon, no? Okay? Verse 4. Ano sabi dyan? Verse 4. They will turn their ears away from the truth. So in the last days, people won't hear the truth. They will despise the word. They will despise the truth. Kapag kino-confront sila, lalabas sila. Hindi makatagal. Na-offend. Amen. Tama. Lalabas sila, di nila tatapusin kasi sila yun Kasi di na-a-attend, di magpapakita. Kasi feeling niya, pinapatamaan siya. Maganda nga yung tinatamaan ka Kasi pag tinatamaan ka, ibig sabihin, concern sa'yo. Iba naman siyempre yung pinapatamaan ka. Halimbawa ako, pag sinabi ka sa natin pinapatamaan, ako, halimbawa, si Roa, meron akong personal na galit sa kanya. Kunyari lang, si Roa, nagasgasan yung motor ko. Okay, kunyari lang. Gasgasan yung motor ko, nasira yung gamit ko, o may utang siya sa akin. Ang title po ng message natin ngayon, wala kang utang na loob. Yung patama yun. Ganon. Point number 1. Maging mapagpasalamat ka. Huwag mong sisirain yung bagay na hindi naman sa'yo. Amen? Pero siya yun, pinapatamaan ko siya. Nakuha nyo? Iba yung tinatamaan ka dahil yung truth, kino-confront ka. Hello? Nasusundan po ba natin? Iba yung si pastor, meron ko inkwentro, tapos, kulang na lang, siya to stand up, please. Ito yung preaching ko, siya yun Pinapatamaan ka, kasi galit siya sa'yo, meron siyang personal na agenda na ibagsak ka or what. Pero ito, the truth will expose us, will confront us, at ayaw ng tao yon. Okay? So they will not endure sound doctrine. At mga kapatid, kapag wala na pong conviction, walang problema kung yung truth at pinipreach Itong problema, no? Makinig mabuti Kapag wala ng conviction, ganito na yung mga tao. Walang problema kung truth yung pinipreach mo. Ang problema, yung truth na yon tungkol sa akin. Amen? Okay lang, pastor. Preach! Kasi hindi ako yun Amen? Pero pag ako na yung preaching, at alam kong kino-confront na ako ng truth, lalabas muna ako. Ayoko muna. Cellphone muna ako. Ayoko muna makinig. Alis muna ako. Kasi ako na yan Aray ko. So, hindi naman nire-reject ng tao ang truth. Nire-reject nila ang truth pag sila yun. So, in the last days, people will prefer affirmation more than sanctification. Yan ang nangyayari ngayon. In the last days, mas gusto ko yung ina-affirm mo ko, yung tanggap mo ko, yung may pag-ibig, may pagpapatawad. Pero pagka oras na para ikaw ay i-train, ikaw ay palakasin, oras na para ikaw ay hubugin, i-mold, i-sanctify, at turuan, lumakad sa Espiritu, at para ma-overcome mo na yung mga pagkakasala mo, yung mga kasalanan mo, yung mga old habits mo, ayaw nilang ma-sanctify. So if truth feels abusive, at pakiramdam mo sa truth parang attack, at parang personal na atake sa'yo, it may be because you love your sin so much. Number 5, when we confess, we must not defend.
Everybody say, we must not defend. Okay? Kapag okay, you're corrected and you confessed. Okay, let me give an example. Halimbawa, kinorek ka. Okay, nag-confess ka. Tama, pastor. Tama po yung sinasabi nyo. Tama yan. Inaamin ko yan. Pero ito kaya ako nagawa yan kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaganto, pastor. Siya yun. So bakit ako lang nandito sa office ngayon? Umiyak na, hindi niya na kinaya, nag-breakdown na. So when we confess, we must not defend. Tingnan natin ang verse 13. 2 Samuel chapter 12, verse 13. Ano sabi ni David? Nathan, alam kong ako yan, pero ba't ako lang? Di ba? Bakit ako lang ang pinuntahan mo? Ba't hindi mo na lang general? Walang ganun si David. Ano sabi ni David? I have sinned against the Lord. Nagkasala ako sa Panginoon. Amen? Walang debate. Walang blame shifting. Hindi niya sinabi, Nathan, nagkasala ako sa Diyos. Nathan, patawarin mo ako, Nathan. Nathan, patawarin mo ako. Kasala ako. Pero siya kasi yun, naligo walang bubong. Diba? Siya yun, dapat may bubong sila. Naliligo yung CRD, nilagyan ng bubong. Ba't ako? Dapat sibat-sibat. Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Wala sa ibang sinisi, wala siyang ibang pinoint out, wala siyang minimize na kasalanan. Sinabi niya, ako, ito lang, ang liit-liit na pagkakamali. Yung iba dyan, ang daming asawa, hindi mo pinuna. Ako, minsan lang, Nathan, naging tapat ako sa Diyos. Ngayon lang ako nagkamali. Alam mo yan. Yung iba dyan, ang daming asawa, ba't di mo pinundahan? Diba? Pwede na ba pang ano? Okay. Next time may talent pin na to Hindi niya minimize ang kasalanan. Hindi niya sinabing, yung kasalanan ko maliit kumpara sa iba. No, walang ganon. Hindi rin niya inatake si Nathan. Nathan, yung words mo, ang sakit. You should have said it differently. Yung approach mo, next time ayusin mo. Hindi okay naman yan Tama yung sinasabi mo, pero ito naman hindi ko nagustuhan. What's your tone next time? Alam ko, prophet ka, pero hindi ganyan. Hari ako Hari ka ba? Ayusin mo, hindi niya inatake yung tono ni Nathan. Hindi niya sinabing, Nathan, masyado kang personal. Hindi niya sinabing, ang talas ng salita mo, Nathan. Si Nathan na isang prophet ng Diyos. At yung mga prophet, ang sinasabi nila ay yung pinapasabi lamang ng Diyos. At kaya kung merong mga tao na ginagamit ang Diyos para tayo po ay i-rebuke, i-correct, nasaktan tayo, bakit tinaon na talaga ng Diyos, sinadya na talaga ng Lord na masaktan ka para magising ka? At ginigising ka ng Diyos kasi mahal ka niya. Amen? Hindi niya nilipat ang sisi, hindi niya pinaliit ang kasalanan niya, hindi niya ginustify, hindi rin niya inatake si Nathan at kung anumang manner or approach na meron si Nathan. Now compare this with King Saul in 1 Samuel chapter 15. Anong ginawa ni King Saul? He blamed the people. Nung nirebuke siya ni Prophet Samuel, he blamed the people. Sabi, hindi ako yun. Ano ang obedience na meron si King Saul? Partial obedience. At mas concerned si Saul sa tingin ng tao sa kanya kesa sa kanyang repentance. That's the difference. David cared more about God than himself. So when you are being corrected, lilitaw kung ano mas mahalaga sa'yo, image mo o relasyon mo sa Diyos. So when you're corrected, ano ang response mo? Are you grieved with your sin against the Lord? Or you're grieved because you have been corrected? San ka mas nasaktan? Nasaktan ka ba dahil na-realize mo, nagkamali ka sa harapan ng Diyos, nasaktan mo ang Diyos, o nasaktan ka kasi may nag-correct sa'yo, may nag-rebuke sa'yo? Alin ka doon? Are you convicted or just offended? So that is the difference between a hardened heart and a tender heart.
Magkaibang puso. Hindi po ibig sabihin, perfecto dapat ang tao. Pero dapat repentant. Amen? Dapat repentant. Yun ang problema. Mas concerned kasi tayo sa image natin kaysa sa relationship natin kay Lord. Oo, sabihin natin, ganda ng tingin ng tao sa'yo, pero yung tingin ni Lord. Kaya po minsan kailangan basagin tayo ng Panginoon. This is a truth na talagang masasabi, it's a hard pill to swallow, pero lunukin po natin yung pride natin. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Ay mga kapatid, itong preaching na to, kung naririnig mo to, hindi to ibang tao, ikaw to. Amen? Minsan nalakas natin mag-amen kasi ibang tao iniisip natin eh. Pag nakikinig tayong preaching, isipin mo ikaw to. Ano ang kino-confront ni Lord sa akin? Ano ang gusto ni Lord baguhin sa akin? Sisipin mo, pagka dinidefend mo ang kasalanan, grabe ang pagiging passionate mo. Grabe ang pag-iisip mo. Tapos, yung correction, ayaw mong tanggapin. Delikado po yan. When you are exposed, but when you are exposed at sinasabi mo, kapag na-expose ka na, nagkasala po ako. Panginoon, patawad po. At talagang genuinely, sinasabi mo ito Hindi mo lang ito sinasabi for the sake na matapos na yung usapan. O para matapos na, sige na, kasalanan ko na. Iba yung ganun. Iba yung, nagkasala ako sa Diyos. Mali ko po talaga yun. Ibig sabihin, may pag-asa kung ganun ang response ng tao. And also, number 6, when we confess, forgiveness follows. Ano sabi ng 2 Samuel 12 verse 13? The Lord has put away your sin. So kita niyo po nangyari, nagkaroon ng exposure, in-expose ang kasalanan niya, nagkaroon ng confession, nag-confess si David, at doon palang dumaloy ang grace ng Panginoon. Remember, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, notice, andun ang grace ni Lord. Pinatawad po ba si David? Was David forgiven? Was David restored to his relationship with the Lord? Yes, pero yung consequence po na natili. Hindi nawala ang consequence sa buhay ni David. Now, sometimes that will also happen. Minsan, mararanasan mong pag-ibig ng Diyos, mararanasan mong kapatawaran ng Diyos, pero yung consequence ng mga ginawa mo, mananatili yon. To remind you na hindi ka dapat maging komportable sa ganyang kalagayan ng buhay mo. We need to grow. We need to mature spiritually. Okay? Ang grace, nire-restore nito ang fellowship. Ang fellowship natin at relationship natin sa Diyos. Pero hindi nito binubura ang mga pwedeng maging epekto nito naturally sa buhay natin. Okay? So, hindi dahil mapagpasensya ang Diyos, okay lang kay Lord lahat. Hindi dahil pinagpapasensya ka ni Lord. Ibig sabihin, approve kay Lord yung ginagawa mo. David was forgiven, but later on, he was disciplined. God disciplines those He loves. At ang correction, it hurts because it exposes sin. So mamili tayo kung ano ang pain na gusto nating maramdaman. The pain or the wound of repentance or the pain of compromise and consequences. So, what grieves your heart more? Your sin or correction? Ano ba ang mas masakit sa kalooban mo? Ito po ang difference. Ano ang difference ng tender heart sa hardened heart? A tender heart is grieved by sin. A hardened heart is grieved by correction. Magkaiba. Magkaiba yung sugat. Magkaiba yung dahilan kung saan siya nasasaktan. So ano po ang mensahe ni Lord sa atin ngayon? This is our big idea. Choose a tender heart that grieves sin and embraces correction. Basahin natin sa Tagalog. Piliin ang magkaroon ng pusong nagdadalamhati sa kasalanan at handang mapagsabihan. Amen? Magkaroon tayo ng tender heart. Huwag tayong magmatigas.
Kasi ang isang pusong matigas, hindi na nakakaramdam ng conviction, tapos nilalabanan na yung correction. Ang puso na matigas, wala nang dating, wala nang kirot yung kasalanan. Pero grabe yung kirot pag nirebuke sa kasalanan. Hindi siya nasaktan nung ginawa niya yun sa Diyos, pero nung tinutuwid siya, nasaktan siya. Conviction is a gift. Ang sabi ng John 16 verse 8, the Spirit convicts us. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa buong mundo, sa ating mga kasalanan. Ang conviction po, hindi po yan condemnation. Kasi ang conviction, kaya ka kinoconvict, ang intention yan is to restore you, to rescue you. Kumbaga, ito yung inner alarm system. Na kapag may conviction ng Holy Spirit sa'yo, inaalarma ka, uy, mapapahamak ka na sa ginagawa mo. Uy, mali na yung desisyon mo na yan. Huwag mo ituloy yan. Ayan ka na naman. Alarm yun. At ang ginagawa natin, sinasilent natin yung conviction. Pag pinatay mo yung alarm, pero hindi mo pinatay ang kasalanan, pag pinatay mo ang conviction, pero hindi mo pinapatay ang kasalanan, papatayin ka ng kasalanan mo. Delikado ka. Kaya nga mas malala, yung masanay ka na lang mahulog sa kasalanan na paulit-ulit ka na nahulog. Sanay na ako, ito na naman ako, hulog na naman. Repent na lang. Sanay ka na. Umiiyak ka pag na-rebuke ka. Pero ang himbing ng tulog mo kahit nakagawa kang kasalanan. Para may mali na sa puso natin, kapatid. Mas grabe yung iyak mo pag kinokorek ka. Pero nung may nagawa ka kay Lord, di ka man lang tinablan. Di mo man lang naalala. Di mo naisip yung mga pagkukulang mo sa Diyos. Hindi ka umiiyak dahil doon. Matinding trahedya yan. So dito lumilitaw, ano ba talaga ang bumabagabag sa'yo? Yung nasaktan mo ang Diyos? O nasaktan ka lang kasi kinorek ka? Sa pinag-aralan po natin sa buhay ni David, muntik na si David. Dahil halos lilipas na ang taon na nasanay na lang si David. Hindi na siya nalungkot, hindi na siya natakot. Normal na lang sa kanya. Walang repentance. Walang totoong pagsisisi. Makikita natin si David, normal pa rin yung buhay niya pagkatapos siya gumawa ng kasalanan. Normal pa rin yung tulog niya, kompleto, 8 hours. Nakakakain pa rin siya, nalulunok niya pa rin yung pagkain niya. Parang walang nangyari. Pero the moment sinabi ni Prophet Nathan, mahal na hari, ikaw po yun. You are the man. Suddenly, yung exposure dumating. So ang pinakamatinding pagsubok ay hindi kung nagkakasala si David kung paano siya nag-respond nung nirebuke siya sa kanyang pagkakasala. Yun ang test talaga. Ganon din po sa atin. So, ito yung delikado. Here's the biggest deception to Christians. Kapag ang conviction sa'yo, parang pakiramdam mo toxic na. Ano ba yan? Ang toxic naman. Kasi nire-rebuke ka, kasi kinokorek ka, kaya toxic. Ay, hindi. Baka yung puso mo na ang toxic. Hindi yung correction. Ayaw mo lang kasing makorek. Ang tingin mo sa rebuke, judgment. Kapag kinokorek ka, para sa'yo naman, pero ang dating sa'yo, attack, abuse. Samantalang yung kasalanan, nananatili, tolerated, ine-enjoy, hindi nire-repent, hindi po yan grace ng Panginoon. Kasi ang tunay na grace ni Lord, hindi ka nito gagawing komportable sa kasalanan. Sabi po ng Titus 2 verse 12, grace trains us to say no to ungodliness. So kung yung sinasabi mong grace ay hinahayaan kang maging komportable kahit nagko-compromise ka, kahit walang repentance, hindi po totoong biblical grace yan. Deception ng kaaway yan. Amen? So, ang pinaka nakakatakot, hindi yung ikaw ay mapailalim sa correction.
Ang pinaka nakakatakot yung hindi ka na tinatablan ng correction. So, magkaroon po tayo ng puso na sinasabing, Lord, siyasatin mo ako. I-expose niyo po ako. I-correct niyo po ako. Yun po yung klase ng puso na gusto ng Panginoon. So here's the question. Brothers and sisters, when you're alone with God, ikaw na lang at si Lord, does your sin grieve you? Or does the thought of being corrected anger you more? Yung response mo, it will either lead you to repentance and life or either to destruction. So mas okay nang masaktan ng truth kaysa mai-comfort ka ng kasinungalingan. Mas okay nang makaramdam tayo ng kirot galing sa conviction ngayon kaysa yung bigat ng mga consequence natin ng kasalanan natin later on. Piliin ang pain na nagpapabuti kaysa sa pleasure na nagpapahamak sa'yo. Piliin ang conviction kaysa sa mga consequences. Kapag ang kasalanan hindi ka na kinu-convict pero ang correction na o-offend ka, your heart is not right with God. And if God is sending Nathans in your life at nararamdaman mo pa rin ang conviction, ibig sabihin, that is the mercy of God. Better to say, like David, Lord, I have sinned against you. Nagkasala po ako. Bakit? Bakit mahalaga itong mga ganitong klaseng response? Kapag tender-hearted, may conviction, papunta yan sa transformation. Merong growth, lumalago. Pero kung matigas ang puso at offended na lang palagi kapag kinokorek, ayaw magpakorek, mananatiling stagnant yan. That's why more and more Christians are not growing because they have a hardened heart. So right now, I want you to bow down your heads as we pray and ask God to create a pure heart in you. Make it your prayer right now. I'll give you time. Manalangin po tayo. And just say to God, Lord, create in me a pure heart. Lord, create in me a pure heart. Renew a willing spirit within me. Search me, O God. Come on, just pray. Humingi tayo ng tawad sa Diyos kung matagal tayong nagmatigas. Kung matagal na tayong hindi willing magpakorek. Hingi tayo ng tawad kay Lord. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos. If we have a hardened heart, let our hearts be like David. Na hindi nagbi-blame shifting, na tinuturo pa ang kasalanan ng iba. Hindi rin minimize ang kasalanan, hindi rin inaatake ang mga taong pinapadala mo para i-correct kami, kundi tinatanggap, ine-embrace ang correction. Sumusunod, nagre-respond sa conviction. Lord, patawad po kung naging rebellious kami. Forgive us if we have despised your word. Forgive us if we had a hardened heart. Lord, basagin mo kami. Basagin mo ang puso namin, ang aming pride. In order for us to experience transformation and growth. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.